what are the outcomes, and what are the impact in terms of what we're doing. Kasi kung hindi natin ma-measure yun, then, it is a business. You are just doing a business. You are not doing a social enterprise. So, sa akin, very important, we know what are the output, the outcomes, and the impact in our targeted market. Or even, yung community na tinutulungan natin. Like for example, in the case of yung Arenga, na meron silang IPs na tinatarget. So, that to me is important. Yun lang. Thank you, Sir Rene. Ate Marisol? Yes po. As part po ng LSE, so it's almost 10 years, 9 years ago, gumawa din ako ng business plan just like you. So ang advice ko lang sa inyo, huwag niyong tulugan. Meaning, darating yung tamang time na yung business plan na ginagawa niyo, either as a group or as an individual, malaki yung impact, yung pinagdaanan niyo ngayon na gumawa ka ng business plan. Diba? So, huwag niyong kalimutan yung BMC niyo, yung 9 blocks, kasi that would really help you along the way. Kasi pagbalik mo dito sa Pilipinas, madami tayong government agencies, institutions na tutulong sa atin. Like, yan. But one of the requirements is to present your business plan. So, i-appreciate niyo yung mga days or nights na hindi kayo natutulog sa kakaisip kung paano mabuo yung business plan. Tama po ba? May umiyak na yata. O, feel na feel. Diba? So, hindi ganun kadali yun. So, inamnamin niyo lang, huwag niyong kalimutan yung experience na ito. Bahalang araw, tutulong sa inyo yan. Kasi, nung gumawa ko ng business plan ko to enter the DCAG Global Competition, is hindi ko naisip na nung binasa ko yung BMC, sabi ko, alam ko gagawin ko. Kasi ginawa ko to like 8 years ago. And nagamit ko. So, kung hindi man kayo, like, i-enter kayo sa business plan, but then if you have to do it to yourself, then you do a lot of, malaki yung tulong para sa sarili mo, favor to yourself. So, good luck po sa lahat. Kung as a group or as individual, pursue kung kaya nyung buuan ng business na may impact. Kasi sa akin, is even doon gumawa ko ng sarili kong business, ang iniisip ko community eh. Bumabalik ako sa community eh. Ano yung pwede kong maitulong sa community? Kasi that gives you the drive na kailangan gawin to. Kasi para madami akong matutulungan, not just for yourself. So, yun po, isipin nyo lang na hindi to requirements, isipin nyo na this is part of your journey as an OFW. Maingay yung aso ko sa labas and going back to the Philippines na gustong bumalik sa Pilipinas. So, maraming salamat po. Ayan, thank you po, Ate Marisol. Para naman sa ating financial advice, Ate Lou. Siguro po siguraduhin alam yung plan, wag lang yung puro imagination. Ibig ko sabihin, maging realistic kayo when you plan your business. At lahat ng details, isulat na siya muna, kahit sa scratch lang, para, kasi minsan na nangyayari, pabaliktad, parang full year, tapos i-divide sa 12, i-divide sa week, i-divide sa day, balik rin niyo yung approach. Umpisahan niyo sa maliit na perspective. Gusto ko ganito lang, 100 pieces lang, or 2 days, 2 hours lang ako magsuserve, ganyan. And then, tsaka mo siya i-multiply. Para mas madali yung mag-reach. And, pagdating naman sa, yan, maganda yung ibang naglagay ng KPIs, talagang makakatulong yun sa inyong pagpaplano, sa inyong expansion and scalability. Pero wag nyo, ito ay hindi, kumbaga wag nyo isipin na, magpa-comply lang ako. Sabi nga yung SOL is, requirement lang. Hindi, seryosohin nyo siya in a way na dumating kayo sa point, i-execute mo siya. Kasi, it's really worth, lalo na yung mga pinrasan mo, ang gaganda ng mga ideas mo, ang gaganda ng mga plans mo, and we really hope na makita namin sa business world ang inyong mga portfolio. Kasi it's really worth talaga na maging live. And when you forecast, when you gauge your business, maganda yung bottom line sa papel. Pero titingnan nyo lagi yung cash flow, yung timing. Kasi maraming business sa papel, net income, pero hindi sila makabayad ng juice.
So yun, so tingnan nyo, when you plan your business, make sure na yung cash, isama nyo yung cash flow para makita nyo din kung yung mga mga seasonal na ano yun, na mga days, mako-cover up ba siya or saan nyo kukunin kapag may mga down sales kayo or mga seasonal days or may mga risk na kasama. Lalo na yung may kinalaman sa agriculture, season yan, di ba? Affected ng season, ang supply nyo, nadidisrupt ang operation, yung mga dependent sa mga third parties. Yun. So, kailangan sukatin nyo siya at lagyan nyo ng figures na medyo realistic. So, huwag kayong maano na, million na, mag-invest na ako ng 300,000, tapos naging 1 million na, ay naging 5 million, naging 12 million. Huwag kayong huwag ganun yung inyong maging driving factor when you finalize your business plan. Pero anyway, congratulations, you've gone this far at wala nang susuko. Tuloy-tuloy na natin to at tuloy-tuloy na rin na maging mga entrepreneurs other than na maging lang tayo employees, diba? Yeah. So, congratulations! Thank you so much. Thank you. Maraming salamat po. Babasahin ko lang yung nasa chat box natin. Sobrang salamat po sa ating panelists, additional knowledge, even for us secretariat. At ganun pa talaga ang mga taga-Qatar, napakakalma. How to be you po, Miss Lou. So, super worth it ang pagod ng mga estudyante natin. Sa totoo lang po, 1 linggo silang nag-practice ng kanilang mga business plan. At makita at marinig silang nag-present ngayon, kami ay talagang proud na proud. Hanggang sa kaninang morning, nagpo-practice sila. Thank you po sa lahat ng panelists, secretariat, to our mentors for all the supports. We really appreciate. We had the best panelists. Batch 1557. So maraming salamat po. Thank you, Sir Rene, for always guiding us. Thank you po sa mga panelists, secretariat, and puso from Tita Emily. And with that, may I call Ate Risa for the panelist certificates. Thank you.